Mahigpit ng binabantayan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang grupong 764 na nambibiktima sa mga menor de edad para gumawa ng karahasan. Ayon sa ahensya, nakikipagtulungan na sila sa otoridad at digital platform para palakasin ang kontrol at seguridad sa mga bata. Nakatutok si Dash San Pablo. Patuloy na binabantayan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kasama ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies ang mga aktibidad ng online extremist group na kilala bilang 764. Ayon kay CICC Assistant Secretary Alvin Navarro, mula October 2025, mahigit 24 na menor de edad na ang nasagip ng mga otoridad matapos silang iugnay sa mga ganitong online network. Karamihan sa mga nasagip ay may edad na 11 hanggang 17 taong gulang. Given yung mga recent incidents na naiugnay dito yung mga itong grupo ng 764, pinag-iigting ang investigasyon patungkol doon sa mga adult groomer ng mga bata na sangkot dito. Babala ng CICC, hindi lang ang mga teenager ang posibleng mabiktima. Karaniwang pinupunteriya umano ng mga recruiter ang mga kabataang nakararanas ng problema. Yung mga may problema sa paaralan, halimbawa, binubuli sila o kaya ay may kinalaman sa mga grades, posible. At iba't iba pa, maging yung mental health issues o kaya yung pagiging loner o sobrang introvert. Kapag nakuha na umano ang mga tiwala ng isang bata, inililipat ito sa mga private messaging application tulad ng Discord at Telegram. Doon na rin umano nagsisimula ang tinatawag na tasking kung saan inuudyo ka ng mga kabataan na gumawa ng mga mararahas o mapanganib na gawain. Dahil ang kultura dito ay gino-glorify halimbawa yung violence at self-harm, yung mga batang na-indoctrinate na, yung mga kabataang nahikayat na, ay gagawa na ng mga krimen. Sa ngayon nakikipag-ugnayan na ang CICC sa mga digital platform at mga game developer para mapalakas ang mga parental control at age verification system. Giit ni Assistant Secretary Navarro, mahalaga ang aktibong pakikipag-usap ng mga magulang sa kanilang mga anak at monitoring ng kanilang mga online activity. Paalala rin ng ahensya sa mga kabataan, mag-ingat sa mga online group na nangangakong magiging kaibigan o magpapasikat sa kanila dahil maaari umano itong maging simula ng manipulation at abuse. Dashan Pablo, IBC News.